Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, sa lahat po ng nanonood. Kung sakali man po na maganda ang gabi, huwag po kayong mag-alala sapagkat mas maganda at mas pogi po tayo kaysa sa gabi. Sapagkat ang Panginoon po ang siyang gumawa sa atin ayon sa kanya pong wangis. Amen po ba mga kapatid? Amen. Muli po, tayo po ay welcome dito sa ating pong pangatlong gabi ng ating pong programa. Napakabuti po ng Panginoon mga kapatid sapagkat patuloy po kayong nandyan at sumusubaybay sa ating pong programa. Kahapon po mga kapatid ay ating pong napakinggan ang mensahe tungkol sa sino nga po ba ang may akda ng pandemya. At ating din pong naalaman na ang kwento po ni Job na kung saan siya po talaga ay nahirapan, nagkaroon ng maraming problema at nasubukan po talaga ang kanyang pananampalataya Panginoon. Ngunit hanggang sa huli po mga kapatid ay siya po ay nanampalataya at patuloy po na nagtiwala at patuloy po na kumapit sa Kanya. Nawa po mga kapatid ay tayo po ay maging tulad ni Job na magkaroon tayo ng pananampalataya na tulad ng Kanya na kahit na ganito, na kahit na may pandemya, na kahit tayo nahihirapan ay mas lalo po tayong magtumibay at mas lalo tayong magtiwala at mas lalo tayong kumapit sa Kanya. Muli po mga kapatid, atin na pong ihanda po ang ating mga sarili. Humanap po tayo ng lugar kung saan tayo komportable. Nang sa gayon, tayo po ay magsisimula na at makakapakinig po tayo ng mensahe tungkol sa ang pinagmulan ng pandemya. Ano nga po ba ang pinagmulan ng pandemya? Saan po ito nagmula? Muli po, ako po si Sister Ivy at welcome po tayo dito sa ating pong online evangelism na may temang pag-asa sa kabila ng pandemya. Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Si Jesus ang tanging pag-asa ng bawat tao sa mundo. Si Jesus ang tanging pag-asa sa buhay mong puno ng pangamba. Ikaw ba'y nag-iisa at walang makasama? Ikaw ba'y nalulumbay sa buhay mong walang kabuluhan? Aking dalangin sa iyo, kaibigan ko, ilagak ang buong buhay at puso. Si Jesus lamang ang siyang magbabago sa buhay na tinatahak mo. Si Jesus lang ang tanging pag-asa mo. Tayo po ay magalang ng yumuko para sa ating panalangin. Panginoon namin Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa oras na ito na kami po ay inyong tinawagan upang makinig sa inyong ebanghelyo. At Panginoon, ang pakikinig po na ito ay isang pribilehiyo. Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat sa pribilehiyo iyong pinagkaloob sa amin. Panginoon, sa mga oras na ito, hinihilingan po namin ang inyong banal na espiritu na siyang manguna at sumama sa amin, buksan ang aming puso't isipan at nawa lahat ng aming mensahe, aming
mapapakinggan sa oras na ito ay magsilbing pagpapala po sa aming buhay. Nawa Panginoon, nihilingan ho namin na ang inyong din pong malalanghe na siya sumama sa amin. Nawa ang aming pong focus at mga atensyon ay maituon lamang po sa inyo. At dalangin rin po namin, Panginoon, na nawa ang online evangelism na ito ay magsilbing pagpapala po, Panginoon, sa amin at sa lahat po ng naabot ng aming tinig. Ito lang po aming samot-talangin. Patawarin kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagpagkakasala at pagkukulang. Ito lang po aming samot-talangin sa Panginoon Jesus. At para naman po sa ating programa ngayong gabing ito, akin pong ipapakilala ang mga nagsiganap at magsisiganap pa. Para po sa ating opening song, ito po ay ang ating theme song na may pamagat na Tanging Pag-asa. At ito po ay pinangunahan ni Brother Alvan Rey de la Cruz. At ang nagbukas naman po ng pintuan ng langit sa pamamagitan ng panalangin ay walang iba kundi si Sister Gemma Nakalan. At para naman po sa mensahe ng awit, ito po ay ihahatid sa atin ni Brother Alvan Rey de la Cruz. At pagkatapos po ng mensahe ng awit ay makakapakinig po tayo ng mensahe ng Panginoon na ihahatid sa atin ng kanyang anak na si Pastor Alex J. Rigor. At pagkatapos po nito, bilang tugon po sa mensaheng ating napakinggan, ay makakarinig po tayo ng awitin na ihahatid po sa atin ni Brother Alvan Rey de la Cruz. At pagkatapos naman po ay ang pangwakas na panalangin ng ating butihing pastor, si Pastor Alex J. Rigor. At atin na pong ihanda ang ating mga sarili at sama-sama po nating alamin kung ano nga po bang pinagmulan ng pandemya. Muli po, welcome po sa ating pangatlong gabi ng programa. Ang buhay sa mundong ito ay may kabiguan. Laging nababalitaan, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin at kasawian ating nararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, natatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan. Kapangawan, kalubayan at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papuwiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ating makakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay isa sa Kanya.
wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ipapuin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ang madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Ang tanging ligaya. Pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Isang mapagpalang gabi po mga minamahal po namin mga tagapakinig at ginigiliw na taga-subaybay ng ating magandang programa na Pag-asa sa kabila ng pandemya. Sa gabing ito, kayo po ay wini-welcome namin muli sa isang napakagandang programa na kung saan tayong muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Subalit bago po tayo magpasimula, tayo muna po ay manalangin at hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa magandang panahon na pinagkalin niyo po sa amin na kung saan kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Gabayan niyo po kami ng Banal na Espiritu, bigyan ng karunungan, katalinuhan na nanggagaling sa inyo upang ang mga pag-aaralan namin ay magpalakas ng aming pananampalataya habang kami po ay naghihintay sa inyo pong malapit ng pagdating sa pangalan po ng Panginoon Hesus. Amen. Ang ating magandang paksa, mga minamahal po nating mga taga-subaybay, taga-pakinig ay ang pinagmula ng pandemya. Saan nga ba nagmula ang pandemya? Ating balik-aralan ang kasaysayan ng sanlibutan kung saan ba talaga nagmula ang pandemya na ating naranasan ngayon at nung unang panahon ay naranasan ng mga tao. Ang sabi po dito na ang salot ay dumating sa Europa noong October 1347 na kung saan ay may 12 barko ang dumaong doon sa Sicilian port of Messina. Ito po ay sa Europa na kung saan ang mga kaanak ng mga tao ay nagtipon-tipon upang salubungin ang kanilang mga kamag-anak. Subalit isang nakakalungkot na tanawin nung dumaong ang barko at makita nila ang loob ng laman ng barko ay ang kanilang mga kaanak ay patay na. Ang iba ay may sakit, ang iba ay may mga sugat na nagnanana at isang nakakalungkot na tanawin na ang kanilang mga mahal sa buhay ay namatay na. So anong dahilan ng kanilang kamatayan? Ating patuloy na pag-aaralan sa gabing ito. Ano ang kanilang ikinamatay? So ito yung tinatawag nating bubonic plague na kung saan ang infection na ito nanggaling sa ihi ng daga na kung saan nakakontaminate sa mga pagkain ng mga tao sa barko, sa kanilang mga inuming tubig sa barko na kung saan naging dahilan ng kanilang pagkakasakit at mga infeksyon sa kanilang pangangatawan. Ang ihi ng daga ay napakapanganib. Magdudulot ito sa atin ng infeksyon na maaari nating ikamatay. Ngayon, ito po yung mga porsyento ng mga tao na namatay noong unang panahon sa iba't ibang taon na kung saan ay dumating ang pandemic sa kanilang mga buhay. Nagsimula po ito doon sa pinag-aralan natin kanina, yung Black Death o yung bubonic plague, na kung saan ay 51.0% ng mga tao ay namatay at umabot po ang namatay sa 200 million. Ito po ay nangyari noong 1300. Ano po? Pangalawa
itong plague of Justinian na kung saan ay ang namatay ay 91.1% sa populasyon 40 million. Ito po ay noong year 500. Smallpox 12.1%, ang namatay 56 million noong 1500. At ang Antonine Plague na may namatay na 2.6%, equivalent sa 5 million noong year 200. Ang Spanish flu na may bilang na 2.5%, 45 million ang namatay noong 1919. At ang pangatlong plague o salot, 0.1%, 12 million na nangyari noong 1950. Ang HIV/AIDS na tinatawag natin na virus na may bilang na 0.7% na pumatay ng 30 million noong 1981. At ang ating kinakarap ngayon na pumatay ng napakaraming tao, 0.05%, 3.9 million 2020 to 2021. Ang COVID-19 na nagsimula sa Wuhan, China, na sinasabi ng mga mananaliksik na nagsimula po sa virus na galing sa hayop na nakain ng tao, at ito po ay contagious o nakakahawa, na kung saan ay kumalat ito sa maraming mga tao sa Wuhan, China, at kumalat ito sa buong mundo ang COVID-19 na ito, na kung saan ay ating pinag-aralan kanina na pumatay ng milyong-milyong mga kababayan natin at mga tao sa buong mundo. Ano nga po ba ang sinasabi naman ng Biblia tungkol sa mga bagay na ito na nating nararanasan sa kasalukuyan, mga minamahal po namin mga kapatid? Ang sabi po sa Amos 8:3, ang mga awit sa templo ay magiging mga panalambitan sa araw na iyon, sabi ng Panginoong Diyos. Ang mga bangkay ay magiging marami, sa bawat dako ay tahimik silang itatapon. Ang dating lugar na kung saan ating kinakatagpo ang ating Panginoon, walang iba kundi sa loob ng ating mga kapilya, sa ating mga simbahan, na kung saan ang lugar na kung saan tayo ay masayang nag-aawitan sa Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat, dinadakil ang ating Panginoong Hesus. Isang lugar na kung saan tayo ay sumasamba na may kabanalan sa Panginoon. Subalit nitong mga nakarang taon, mga minamahal po naming mga kaibigan, mga kapatid, ay naging malungkot ang loob ng ating mga simbahan. Naging lugar ito ng tangisan, iyakan, at isang malungkot na tanawin ang ating napagmasdan dahil sa dulot ng pandemya. Maraming mga mahal natin sa buhay ang namatay. Mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kababayan. Maraming nawala ng trabaho. At katulad na nangyari sa India, pamilya ang napektuhan ng pandemyang ito. Maraming mga pamilya ang namatay. At dahil sa wala ng mapaglibingan, nakita naman natin sa balita na sinusunog na pamilya ang mga napektuhan ng COVID-19. Ito po ay isang malungkot na tanawin na nangyari sa kasaysayan natin sa buong mundo sa kasalukuyan, ang pag-apekto o pananalasa ng COVID-19 na ito po ay pumatay ng marami nating kababayan. Sa Amos 8:10 ay sinasabi, aking papalitan ng panaghoy ang inyong mga kapistahan at taghoy ang lahat ninyong awit. At ako'y maglalagay ng kayong magaspang sa lahat ng balakang at kakalbuhan sa bawat ulo, at aking gagawing gaya ng pagtaghoy sa isang bugtong na anak, at ang wakas niyon ay gaya ng mapanglaw na araw. Ang dating mga lugar na kung saan tayo masayang-masaya na nagkakatipon sa ating mga plaza, dahil taon-taon ay may ginaganap tayong kapistahan sa mga bayan-bayan,
o maging sa baryo. Ito po ay natigil lahat. Naging malungkot. Wala ng kapistahan sa mga bayan, wala ng kapistahan sa mga baryo. Naging malungkot ang mga tao dahil bawal mag-ipon-ipon, bawal magdiwang, bawal magkasayahan, lalo po pagka marami. Ito po ay ipinagbabawal dahil sa lumalaganap na nakasakit sa kasalukuyan. Kaya isa lamang pong katuparan sa sinasabi ni Propeta Amos, ang mga bagay na ito na mangyayari ay nakikita na natin. Libong taon na ang nakaraan, ito ay inihula na ni Propeta Amos na ganito ang magiging kalagayan natin sa ating kapanahunan. Sa Jeremiah chapter 16 verse 4, sila ay mga mamatay ng mga mabigat na pagkamatay. Hindi sila pananaghuyan o ililibing man sila. Sila ay magiging parang dumi sa ibabaw ng lupa at sila ay mga lilipol ng tabak at ng kagutom. At ang kanilang mga bangkay ay magiging pinakapagkain ng mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa lupa. Ito ay hula ni Propeta Jeremiah na darating ang panahon na maraming mga tao ang mamamatay. Ang binabanggit po niya dito ay mga masasamang tao na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi sumunod sa kanyang banal na kautusan. Mapupuno ng tao o mapupuno ng taong patay ang buong lupa. Walang paglilibingan sa kanila. Sila ay mamamatay sa pamagitan ng tabak ng Panginoon sapagkat sila ay sumalangsang sa kanyang kautusan. At ang mga digmaan na ito po ay nagbabanta sa bawat bansa at bansa na sa kasalukuyan, ito po ay malaking threat sa ating kapanahunan. At kung magkaganon, kung mangyayari ang mga bagay nito, ay makikita natin na ang mga bangkay ng mga tao ay mangangalat sa buong lupain. At ito po ay magdudulot ng maraming sakit sa lahat ng mga tao. Sa Isaiah chapter 2 verse 11, ang mga tinging mapagmataas ng tao ay mabababa at ang mga pagmamataas ng mga tao ay mahuhutok at ang Panginoong mag-isa ay mabubunyi sa kaarawang yaon. So, yung mga mapagmataas na mga tao ay ibababa ng Panginoon upang ipakilala ng Panginoon na sa lahat ng mga tao, siya po ay naghahari sa buong lupa. Sa Leviticus chapter 13 verse 46, sa buong panahong siya ay karoonan ng salot, ay magiging karumal-dumal, siya ay karumal-dumal sa itatahang bukod sa labas ng kampamento at malalagay ang kanyang tahanan. Katulad ng bansang Israel, mga minamahal po namin mga kapatid, mga kaibigan, sa kapanahunan nila na pag mayroong may sakit na ketong, ito po ay inihiwalay sa labas ng kampamento at sila po ay inilalayo sapagkat nakakahawa. O tunay nga po ang hula ng banal na kasulatan na sa ating kapanahunan, lahat ng may sakit o positibo sa COVID, sila rin po ay nilalagay sa quarantine area upang wag makahawa, upang wag makapangdamay ng mga tao at magkasakit pa. So ang hulang ito ay nangyari sa bansang Israel at nangyayari din po sa ating kapanahunan na kailangan, ang sabi nila, pag ikaw ay positive sa COVID, ikaw ay dadalhin sa quarantine area. Mga minamahal po naming mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan doon ay bawal kang kausapin, bawal kang dalawin. Ang ganitong kalagayan ay nakakalungkot, mga kapatid. Hindi panukala ng Diyos na maranasan ng tao ang ganitong nakakalungkot na kalagayan. Biro mo, ihiwalay ka, ilalagay ka sa isang kwarto. Ang pwede lang makipag-usap sa iyo ay nurses o kaya doktor. Hindi bawal kang kausapin ng iyong mga kamag-anak, mga kaibigan. Hindi po panukala ng Diyos na ganito ang maging kalagayan ng ating mundo. Subalit, napag-aralan natin nung nakarang mga gabi
na may mga kadahilanan kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang ganitong mga pangyayari sa ating buhay. Katulad sa buhay ni Job na sinubok ng Diyos at siya ay nasumpungang tapat sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanya. Kaya tayo rin po ay sinusubok ng ating Panginoong Hesus sa ating mga kanya-kanyang karanasan sa kasalukuyan. At sa ating pagharap sa COVID-19 ay susubukin ang ating pananampalataya. Ang sabi po sa magandang quotation, no matter how dark things may become, gaano man kadilim ang mga pangyayari na dumating sa ating buhay, someone is always with you. Mayroong isa na palagi nating kasama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. And that is God. He helps by giving you peace and positive mental attitude. Sa kabila ng naranasan natin ng mga pagsubok, mga kahirapan, pagdurusa at ng pandemya, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng positibong pananaw upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga nangyayaring ito sa ating buhay at sa ating bansa. Tumingin po tayo sa ating Panginoong Hesus at patuloy sa Kanya ay magtiwala at manampalataya. At kung magkaganon, ay patuloy na pagkakalooban tayo ng pag-asa sa kabila ng pandemya na ating naranasan. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-asa na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Na sa kabila ng aming naranasan sa kasalukuyan, kayo lang po ang solusyon sa lahat ng mga nangyayari sa aming mundo. Tulungan niyo po kami na magtiwala. Tulungan niyo po kami na umasa sa inyong mga pangako na mababasa po sa Biblia. Sa ganitong paraan, kami po ay magkakaroon ng kapayapaan, magkakaroon ng positibong pananaw sa kabila ng aming naranasan sa kasalukuyan. Tulungan niyo po ang bawat isa at patuloy na pagpalain ang aming mga tagapakinig sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung kailan ako nasasaktan, kapag higit kitang kailangan. O Jesus, dumaraing sa'yo, dalangin ko sana'y dinggin mo. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain at maging matibay kahit na anong bigat ng suliranin ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng kalayawan ko, dalangin kong lahat sa iyo. Kung ito'y walang katuparan, marahil ay di mo kalooban. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain
Tunay nga po mga kapatid na ang pandemya ay isa lamang sa mga katuparan ng propesiya sa Biblia. At tunay nga din po na lagi tayong kasama ng ating Panginoon. Gaano man po kadilim ang ating paligid na lagi natin siyang kasama. Amen po ba? Amen. Muli po, tayo po ay magkita-kita bukas sa ganap na alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At atin naman po mapapakinggan kung COVID-19 na nga po ba ang katapusan ng sanlibutan? Ito na nga ba ang ating wakas o meron pang iba? Kung ano man po ang kasagutan sa tanong na yan, ay atin pong malalaman bukas sa ating muling pagkikita-kita. Muli po, kung tayo man po ay may mga katanungan, atin lamang pong i-comment ang ating Facebook name. Nang sa gayon ay amin po kayong mai-add sa aming pong group chat at doon po ay sasagutin po ng ating butihing pastor ang ating pong mga katanungan. Gayon din po, kung tayo po ay mayroong mga prayer requests, atin lamang pong itong i-comment sa ibaba at amin po itong ipapanalangin. At para naman po tayo maging updated, atin lamang pong isubscribe ang videong ito. Pindutin na din po natin ang notification bell nang sa gayon ay tayo po ay ma-notify tuwing mayroon po tayong ipopost na bagong video. At atin na rin po itong i-like and share nang sa gayon ay marami pa pong makapanood ng videong ito at maraming makapakinig ng mensahe nito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Pagpalain po nawa tayo ng